buhay. Mabilis lamang po ang ating buhay dito sa mundo. Ano po, na whether we like it or not, lahat po tayo mamamatay. Ano po, and sabi rin po sa Hebreo 9:27, tinakda sa mga tao mamatay ng minsan. Uhukuman po tayo, ina-judge po tayo ng Lord according din sa ginawa natin dito sa mundo. Ano po, and ayun, na after nating mamatay, may dalawang destination po ang ating kaluluwa. Ito po katawan natin. Ano po, mamamatay po ito, magiging babalik sa alikabok. Pero po yung kaluluwa natin, yun po yung mabubuhay. It's either eternal death or eternal life. Dalawa po yun. Ano na po yun? Walang gitna. Hell, impyerno o langit. Yun po yung pupuntahan ng ating kaluluwa. Ano po? Kung sa hell, dahil sa ating kasalanan, ano po, we deserve hell. Ano po, Romans 3:23, lahat po tayo nagkasala, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. And sinabi rin po sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano po, dahil sa kasalanan natin, ano po, deserve po natin ng impyerno. Ano po, kahit ako po, ano po, sobrang makasalanan ko po. Ano po, noon. And dahil sa ginawa ng ating Panginoon, ano po, ako'y kanyang niligtas. Ano po, and yun, na deserve po natin ng impyerno. No? Kahit kung sasabihin po natin na hindi po tayo nagkasala, sabi po sa Bible, tayo po ay sinungaling. Lahat po tayo nagkasala. Paano po? Ating isipan pa lang, ang dami ng kasalanan ng ating isipan. Kung ano-ano naiisip natin na malalaswa, no? na puro galit. Sabi po ni Jesus sa Book of Matthew, na kapag po tayo may galit sa ating mga puso, tayo po ay murderer at heart. Tapos sabi rin po ni Jesus, kung tayo po, para praise lang po ito, ano, kapag po tayo tumingin sa isang lalaki o babae ng may pagnanasa, tayo po ay adultery na, no? Nagkukumit na tayo ng adultery sa ating mga puso. Ano, ganun po yung kasalanan. Ano po, isipan pa lang po natin, puso pa lang natin, sobrang makasalanan na po natin. Ano po, ganun din po yung nangyari sa akin, no? Ako po yung may galit sa puso ko. And I was a murderer. Ako rin po ay nanonood noon. Ano po, I was addicted to pornography noon. I was addicted to masturbation. And because sa ginawa ni Jesus, sa sinabi ni Jesus, ako po, based sa sinabi ni Jesus, ako po ay nag-commit na ng adultery sa aking puso. Ano po, hindi po siya yung as in physical. Kahit sa puso lang, kahit sa mata pa lang, nagkakasalan na po tayo. Ano po, ganun po katindi ang kasalanan. And yun po, yung unang destination natin dahil sa kasalanan natin ay impyerno. And ito po yung pangalawang masamang balita, no? Na hindi po tayo kayang iligtas ng ating kabutihan. Hindi po tayo kayang iligtas ng anumang relihiyon. Bakit di tayo kayang iligtas ng mabubuti nating gawa? Ano po, hindi ko po sinasabi na masama, no? Na hindi maganda yung pagbigay ng tulong sa ating kapwa. Ang sinasabi ko po, na kapag po yung basihan ng salvation natin, ng kaligtasan natin based sa ating mabubuting gawa, hindi po tayo kaya iligtas niyan. Why? Sabi ko sa Bible, o Bible po ang ating basihan dahil po yung Bible yung katotohanan. Ano po, Ephesians 2 verse 8-9, for by grace you have been saved through faith, not by works, so that no man can boast. Para walang magmayabang, ano po, ang kaligtasan natin ginawa ng Lord ayon lamang sa kanyang biyaya. Ano po, na yun po, na wala sa relihiyon, no? Hindi inialay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para bigyan tayo ng relihiyon. Wala rin sinabi sa Bible na sumanib ka sa ganitong religion para ikay maligtas, no? Hindi po relihiyon ang aking binabahagi. Ang binabahagi ko po ngayon is relasyon sa Diyos. Amen? Na tayo po ay manumbalik sa relasyon natin sa Diyos. Ano po, ganito po yung nais ko pong sabihin sa inyo, na dahil sa kasalanan, tayo po ay nawalay sa Panginoon. Ano po, yung perfect relationship natin sa Diyos, ano po, is nawala. Ano po, na nasa Garden of Eden, si Adam, si Adan, at saka si Eva, ano po, ando sila, kasama ang Diyos. Pero dahil pumasok ang kasalanan, umiwalay, no, napahiwalay ang tao sa Diyos. Dahil ang Diyos sobrang banal. No, sabi niya nga sa Bible, be holy because I am holy. Ano po sabi sa Bible. And dahil sa kasalanan, tayo po yung napahiwalay sa Diyos. Ano po, and ito po yung solusyon,
no, solusyon na binigay ng Diyos. Hindi tayo kaya iligtas ng ating mabubuting gawa ng reliyon. Ito yung solusyon, si Jesus. John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, at ibinigay niyang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi rin po sa Bible, ano po, sa New Testament, na dahil kay Jesus, nagkaroon tayo ng lasay na walang hanggan, o para makasama natin ang Diyos sa langit, is si Jesus lang. Hindi relihiyon, hindi mabubuting gawa. Ano po, kundi si Jesus lamang ang tanging daan. Kaya nga po, no, yung nakapatira pa ang ating Panginoon, ano po, na yung kung parang iisipin natin yun siya yung bridge. No, kung ito parang may bridge. Ano po, para tayo, kunwari mayroon pong may pupuntahan tayo. Ano po, tapos mayroong malalim na bangin. And sa malalim na bangin, yun po yung naging gap natin sa Lord. Ano po, dahil sa kasalanan. And si Jesus yung naging bridge, naging daan para tayo makalagpas, para tayo makapunta sa langit. Ganun po yung ginawa ni Jesus. Dahil sa dugo ni Jesus na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Sabi rin po sa Bible, ano po, na we made right. No, tayo po yung naging matuwid. Kapalingin ng ating Diyos Ama, pamamagitan ng dugo ni Jesus. No, hindi po sa ating mabubuting gawa. Sobrang klaro po dahil sa dugo ni Jesus na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Ano talagang inialay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus. Ano po, babalik at babalik po tayo sa krus. Ano po na, di ba po sa Semana Santa, kada taon po yan ginugunita dito sa Pinas. Ano po, pero yung talagang pag-aaralan natin at talagang pakikinggan natin at babasahin natin yung naman ng Biblia tungkol sa krus. Ano po, Old Testament pa lang, pinag-prophesy na po ni Prophet Isaiah, no, yung gagawin ni Jesus sa cross, at yun po yung na-fulfill sa New Testament. Ano po, na sa Isaiah 53, ano po, na sinabi po doon, bago po yung Isaiah 53, Isaiah 52, yung last verse doon, sabi po doon, ang mukha ni Jesus ay parang hindi na tao. No, kung nakakita na po kayo ng binugbog, no, as in puro pasa yung katawan, mas malala pa yung naranasan ni Jesus. Bakit? Hindi lang siya binugbog, siya po ay nilatigo. No, ang likod niya, as in open wounds po ito. Kitang-kita yung kanyang mga buto. Ganun po yung nangyari kay Jesus. No? And dahil sa pag-ibig ni Jesus, ano po talagang tiniis niya, in-endure niya yung pain, lahat ng sakit. Ano po, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, para hindi tayo mapunta sa impyerno. Iniisip tayo ni Jesus, habang siya'y nilalatigon, iniisip tayo ni Jesus. Dahil ayaw niya tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy. Ayaw niya tayo mapunta sa impyerno. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Ano po, na kahit gaano pa kadumi yung kasalanan natin, kahit gaano pa kadilim yung nakaraan natin, kayang-kaya po tayong patawarin ng Diyos. Kayang-kaya po tayo iligtas si Jesus. Ano po, meron po ako napanood, ano po, na testimony. Ano po, isa po siyang Muslim. Bumapatay siya ng Christian. No, ng mga Kristiyano, pinapatay niya. Kasi ang gusto nila is maging Muslim lahat ng tao. Pinapatay niya hanggang sa nakulong siya. Ano po, sa Malaysia po ata to, nakulong siya. Tapos, nakakarinig siya ng boses ng demonyo. Natakot siya. Tapos may sinabi niya, binanggit niya yung pangalan ni Allah. Pero walang nangyayari. Puno-puno pa rin siya ng takot. Pero merong still small voice, no, may maliit na tinig siyang narinig sa name of Jesus. Kung sinabi niya yung pangalan ni Jesus, nawala yung demonyo, nawala yung dark na nararamdaman niya, nawala yung takot na nararamdaman niya. Ano po, and makikita po natin, no, yung gaano ka-powerful yung pangalan ni Jesus, na kahit demonyo, ano po, nagtitremble, sabi po sa Bible yan, nagtitremble ang demonyo. And kahit nakikita po natin sa testimony na yon, na kahit pumatay siya ng tao, pumapatay siya ng mga Kristiyano, ano, inaabot pa rin siya ni Jesus. No? And naranasan niya yung pag-ibig ni Jesus. Ngayon po, siya po ay pastor na siya, nag-share siya ng gospel sa mga mosque. Ano? Kasi dahil naranasan niya yung kapatawaran, naranasan niya yung kaligtasan. And kami rin po, kaya po ako nag-share ng gospel kasi naranasan ko rin po, no, yung kapatawaran sa mga kasalanan ko. No, naranasan ko rin po yung kaligtasan ni Jesus, no, yung kagalingan and kalayaan. Yun po, unang-una, naranasan ko
yung kapatawaran sa mga kasalanan ko na kahit sobrang madumi kong babae, ang dumi-dumi kong babae noon. Nung iisipin pa natin, kababae mong tao, bakit ka nanonood ng pornography? Bakit ka nagba-masturbate? Ano po? Pero naranasan ko yung kalinisan sa mga kasalanan ko through the blood of Jesus. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ano po, naranasan ko rin po yung kaligtasan mula sa impyerno. Alam ko po na langit ako. Kung tayo po'y tatanungin ngayong araw na to, kung tayo po'y mamamatay ngayong at this very moment, sigurado po ba tayo na langit tayo? If you want to be sure na langit ka, ano po, just believe in your heart. Sabi po sa Bible, if you believe in your heart and confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Tayo po'y maliligtas. No, dahil sa pangalan ni Jesus, dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. And kaligtasan, hindi lang sa impyerno, naranasan ko po yung kaligtasan mula sa sarili kong mga kamay. Ano po, I tried killing myself. Tinangka kong patayin ang sarili kong buhay. No, pero hindi po tumalab yung blade. No, sobrang miraculous po yun para sa akin. Bakit? Sobrang miracle po yun kasi hindi lahat nagtatangkang magpakamatay sa niligtas ka. Ano po, kaya po ngayon nasi-share po ako dahil meron pong kaligtasan sa ating Panginoon. Amen. At naranasan ko po no, yung kagalingan. Kagalingan saan? Kagalingan sa trauma, sa abuse. Ano po, kagalingan mula sa sakit. Ano po, sabi po sa Bible, by His stripes we are healed. Ano po, sinabi rin po ni Jesus, ano po, sa the book of Isaiah, Isaiah 61. No, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor and heal the brokenhearted. So, gatan ba ang puso mo ngayon? Sinasabi ko po sa iyo, Jesus can heal your heart. May wound ba sa heart mo? May rejection ka ba hanggang ngayon? May dala-dala ka pang pain, may dala-dala ka pang rejection hanggang ngayon sa puso mo? Jesus can heal your heart. And dun po ko pinagaling din ng Lord at patuloy na hinihilom ng Lord yung heart ko. Ano po, from pain, no, from abuse, from trauma, ano po, and kung ano po yung pinaranas sa akin ng Lord, I believe, ipaparanas din sa inyo ng Panginoon yun dahil lahat po tayo mahal ng Lord. Uulitin ko nga po John 3:16, at pagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katauhan. Walang pinipili ang Lord, isang katauhan. Ano po, kaya't ibinigay niyang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, hindi lamang mapahamak dito sa mundo, at hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Ano po, naranasan, sino po ba dito, baka maaaring may isa sa inyo po, ano po, naranasan nyo na na-reject kayo, iniwang kayo, ano po, na naranasan nyo, may traumatic experience kayo, na abuso kayo, nag-torture kayo, binugbog kayo, ano po, iniwasan kayo, iniwang kayo, ano po, Jesus can heal every wounds in our hearts. Ano po, and hindi lamang po wounds sa heart natin, kundi physical healing. Naranasan ko po yung physical na healing. Ano po, testimony ko po is nagkaroon po ako ng sakit sa lungs. Ano po, lung disease, which is tuberculosis. Ano po, and recently takot po ako magpa-medical kasi baka meron pa rin ako sakit. Pero po, Jesus Christ healed me. Paano po? Nung nagpa-x-ray po ako, 2 beses po ako nagpa-x-ray para masigurado na healed na. Ano po, is sabi po sa medical certificate ko po, is clear na yung lungs ko. No, grabe, hallelujah. And si Jesus Christ po yun. No, ulitin ko po, by His stripes we are healed. Kung ikaw po nagnanais ka ng kagalingan physical, ano po, Jesus Christ can heal you. Ano po, yung mga ginawa niya noon, no, sa Bible, He can still do it again. Bakit po? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya po ay nanatiling tapat. Siya pa rin po ay ang Diyos na nagpapagaling. Amen? And ano po, naranasan ko rin po yung kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa kasalanan. Ano po, pinalaya ko ng Lord sa pornography. Pinalaya ko ng Lord sa masturbation. Pinalaya ko ng Lord sa galit sa puso ko. No, kung ikaw, meron kang galit sa puso mo, may traumatic experience ka, no, papalayain ka ng Lord yan. Kayang-kaya kang palayain ni Jesus. Amen? At naranasan ko rin po yung kalayaan, hindi lang sa kasalanan, kundi kalayaan mula sa mga demonyo. Totoo pong may demonyo. Ano po, totoo po,
na may mga demonyo na nagkokos sa mga tao na magkasala. Ano po, may their spirit behind every sin. Ano po, and pinalaya po ko ng Lord sa, nung ako po yung diniliverance. Ano po yung deliverance? So yung pinakas out o pinapaalis yung demonyo sa isang tao. Hindi po ibig sabihin na sinasapian, kundi yung influence ng demonyo sa isang tao. Ano po, ako ipinalayan ng Lord sa spirit of death, no? As in yung mga thoughts, may mga suicidal thoughts. Akala mo, sarili mong thought yung gusto mong patayin ng sarili mo. No, hindi, galing po yan sa demonyo. Ano po, sabi nga po sa Bible, John 10:10, the enemy came to steal, kill, and destroy. Patagalog po, ang kaaway dumating para magnakaw, manira at pumatay. No, meron totoo po ang demonyo na ang gusto ng demonyo is wasakin, sirain ang buhay mo, no, wasakin at sirain ang pamilya mo. Ano po, pinalaya rin ako ng Lord sa spirit of anger. No, as in, sobrang magagalitin ako noon, palamura ako noon. Konting matrigger lang ako, nagagalit na ako, sumisigaw na ako, nagmumuto. No, mula sa mga ganon. Amen. And ayun po, kung nais nyo pong tanggapin si Jesus, no, maranasan yung pag-ibig niya, no, maranasan yung pinaranas ng Lord sa buhay ko. Ano po, pwede niyo po sabayan ng prayer na to. Ano po, pwede niyo po sabayan itong prayer na to na buong puso. Ano po, buong puso niyo po sabayan. Dahil, I believe, ito po yung magiging simula ng relasyon niyo sa Diyos. Simula ng pagkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Amen. With all of our heart, sabihin niyo po rin po itong prayer na to. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala ako na ikaw ang Diyos na namuhay dito sa mundo. Ikaw ang Diyos na inialay ang buhay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na magmuli after 3 days. Panginoong Jesus, naniniwala ako na ikaw ay Diyos. Naniniwala ako na ikaw ang Diyos at tagapagligtas. Panginoong Jesus, I invite you in my heart. Give me your Holy Spirit. Ibigay mo sa akin ang iyong banal na Espiritu. And patunayan mo sa akin na ikaw lamang ang tanging Diyos na buhay. Na ikaw ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Bigyan mo ako ng panibagong buhay. Bigyan mo ako ng panibagong kaisipan. Bigyan mo ako ng bagong puso. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, sulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. And tulungan mo ko, banal na Espiritu, na mas makilala pa ang aking Panginoong Jesus. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. And let me pray for you po. Father in heaven, O God, thank you Lord God sa opportunity. O God, na mga pagbahagi, O God, ng iyong katotohanan, Panginoon, na ang iyong good news, ang magandang balita, na ikaw lamang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay, Panginoon. And I pray sa lahat ng mga taong naririto, Panginoon, O God, I pray for their salvation, kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa, Panginoon, O God. And Lord, I pray, O God, na mas makilala ka pa nila. No, Lord, patunayan mo, Panginoon, O God, that you are the Alpha and the Omega. Ikaw lamang ang tanging Diyos, O Lord God, na buhay, Panginoon. And I pray, Panginoon, O God, Lord, kung sino man po yung nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, O God, speak healing in Jesus' name. Hindi lamang po pisikal, Panginoon, kundi, Lord, O God, healing from their hearts, O God, healing from trauma, from abuse, from rejection, Panginoon, from pain, O God, nararanasan nila. And those who are, Panginoon, O God, na merong anxiety sa kanilang isipan, O God, I speak peace right now. I speak peace over their minds sa pangalan ni Jesus, O God. And Lord, hallelujah, I pray, O God, na ikaw na pong bahala, banal na Espiritu ang magpalago. O Lord God, narinig nila na katotohanan, O God, itanim mo po ito, O God, sa matabang parte ng kanilang mga puso, Panginoon. And Lord, send forth, O God, your servants pa, Panginoon, O God, na siya po yung magdidilig, O Lord God, and ikaw po yung